Hello mga kaibigan, mga kapatid. Dito po natin umpisahan ang ating bagong explorer sa isang mga pinagpalang araw natin. Dito sa lugar na ito ay napuntahan namin itong gawing kabundukan na ito dahil dito daw dumaan o nagtago yung nagpan ng mga hapon nung araw. Nagtago sila sa lugar na ito at dito rin daw sila nanalagi noon. Matagal ito at ito ay sikat na lugar daw ito noon dahil talagang dito raw binungba ng gusto ito ng mga Amerikano nung araw dahil na corner ng mga nagtatagong hapon dito. Ngayon, sa pagtago nila ito, na-discover nila dito na ang mga hapon ay gumawa ng artificial na ilog. Kumbaga, dinivert nila at itong lugar na ito, sa tinubukan na ito ay ginawa nila ito ng butas. Ang sabi ng matatanda noon, na nakwento ko dito, ito ba ginawa nilang binaypas nila yung tubig. At dito gumawa ng tunnel daw dyan, butas. Hindi naman nila sure kung may inilagay sa loob. Pero ito bumagsak na eh. Ayan na, nakulaps na yung butas sa loob. Naging salusoy na kung tawagin sa amin sa Tagalog yan. Yan ang kinuha nila ngayon. Pero yan, pagka lumalalim ang tubig, yung hinarangan nila doon sa gawin taas, yan nagiging pan na yan. Dumadaloy din ang tubig, ganyan. Kaya ito buhay din. Pero katulad yan, yung palatandaan nilang kahoy sa gitna na ginumbay pa sa tumumba na. Sa pagitan ng dalawang ilog yan, na ginawa ng letter Y na ilog. Tumumba na yan. Siguro nadaanan na nung malakas na tubig. Kaya tumumba na. Yan sa pagitan ng dalawang Y. Yan, yung isa. Dito ang diyan lang pinadaan. Pero talagang daan ng tubig ay dito sa gawin ito. At tunay na daanan ng tubig. Yan. Diyan nila binaypas ngayon. Ginawa nila ng ibang ginawang ilog sa kabilang gilid. Yan, sa lugar na yan. Diyan. At yung kahoy na malaki na sa pagitan nila. Ngayon, dinivert nila. Pero ngayon ay ginagawa na kasing kwan yun. Kaya ito, pinuksan uli ng mga tao. Kasi yung kabilang karsada ba na yun, ay ginawa nilang kwandaanan. Para makagawa sila ng at may nagbalak doon na humukay kasi dyan. Kaya tinakpan ito. Tinabunan dito sa Gawitaas. May nagplano na doon na 3 hapon at isang Koreano daw ang nagplano doon. Kaya lang sa panahon ngayon, ilabutan daw ng tagbagyo, kaya tumigil. Kaya kami, doon namin pupuntahan kung saan sila nagtira. Kung saan sila gumawa ng kampo nung araw. Yun ang pupuntahan namin dahil doon, nandun yung isang patong napakaganda. Talagang itinuturo kung nasaan yung item doon sa nakatingin sa lugar ng item. Ayan. Diyan daw ay may isang parang pinaka-gate dito noon. May nagkampo rin na maliit na. Kumbaga siguro bantay doon. Una na mag-detect si Kwan. Tapos dito sa lugar na ito, nandito rin isang pinakabantay nila noon sa gate ng pinaka-carsel nila. Sa lugar na yan. At dito sila dududa no, kung bakit yung ay nawala yung ilang kahon na pataas daw. Kaya ahon na sana doon. Ay nung tigil daw dito ng mga 2 linggo o 3 linggo yata yun. Sabi ng matanda ay biglang nawala yung ilang kahon daw na dala-dala ng mga hapon. Din nila man alam ko. Yun ay bala o ano ang laman ng mga kahon o pagkain o ano. Hindi naman daw nila malaman. Basta ang kinuman daw nila, bakit parang kumunti yung kahon na dala-dala nila. Nung sila ay muling pinakyat sa taas, paahon. Hanggang doon sa Mikwan, hanggang doon sa pinakabahay ng pinaka-opisyal nila sa gawing itaas, ay wala na ibang kahon. Pero dito daw, nagpahinga yung mga hapon dito na may 1 linggong mahigit sa lugar na yan. At itong puno daw na ito ay talagang dinatnan na nila dito yung mga apo, yung mga anak. Hindi lumalaki. Yan daw diyan na rin daw siya at talagang diyan daw, kauna-unahang puno daw yan sa lugar na yan. At diyan sila nagsisilong, nagsusuga ng kalabaw nung araw. Hanggang ngayon daw nandiyan pa yung punan. Ito ang nakakaalam ng lugar na yan, sa kaya patanda na yan. Yan mag-amayan Silang humahawak ng ating magamit. At tulad ng ating mahiwagang dowsing rod na yan. Siya ang humawak muna hanggang kinukunan natin ng video para matutunan nilang mabuti. At sila na rin mapagsasabi kung meron o wala sa ating mga gamit na para hindi nila masabi puro ako humahawak. Kaya sila din ang pinaghawak ko para malaman nila kung matutumbok nila. At mamaya itirahin natin yan ng ating black hole
kumbaga, i-confirm natin mabuti kung tumama sila o tumama tayo sa isang pan. Kasi diyan na may butas diyan. Sinilip lang daw ng mga Koreano yung kan. Saka nung hapon kung saan nakatingin yung batong nakanguso diyan sa lugar na yan. Hindi naman daw hinilahan ng lubid, sabi nung kan, ng may-ari ng lupa. Basta silip-silip lang daw tapos nagpahukay na. Nung nakakalampas 2 taon na daw, tama na ikat nalihis tayo. Ayun. Doon na Kaya ngayon, pinaulit tumiar ng lupa. Gagabitan na, hindi na natin nihilahan ng Oo. lubid. Ito naman si Mr. Gabitan na natin ang ating gamit. Si Mr. Ito rin yung isa. Oh. Tinitignan din niya, baka sa gawin niya. Kasi sa gawing kanan niya, sa gawing kaliwa niya, sa mga kabila ng puno na yan, nandyan yung butas. Puntahan mo doon. Kaya, diyan sila umiikot sa puno na yan. O baka ika na sa ilalim ng puno, o nasa tagiliran ng puno. Katulad dito sinabi nung hapon, tagiliran ng puno. Pero yung nahukay nila ay para silang lihis daw. Sanga. Suot. Hindi daw natumbok yung talagang butas. Kaya iniwanan muna saglit at babalik ngayong April daw. Ang balik sa tag-araw kasi medyo nag-uulan sa mga panahon ngayon. Kaya gusto nilang balikan talaga sa tag-araw. January, February, March, April, yan daw ang pan. At saka medyo kagandahan ng tubig noon, kalamigan ng tubig, kasarapan magbaba, naligo sa tubig na yan. Kasi yan, fresh from the mountains. Ang pan na yan, tubig na yan. Fresh na fresh, napakalamig, napakasarap. At napakalinaw, napakalinis. Wala kang makikita mga insekto, lamok-lamok na naglutang. Hindi katulad ng mga ilog na may mga insekto, pero sa napakaganda. At dyan, makita mo dyan sa kabundukan na talagang berding-berde lahat. At napakarami naming gulay na nadadaanan na, kumbaga sinasabi nila tain ng ibon. O ayan na si Lakay Eddie. I-confirm niya na kung nasaan talaga ginamit ng Black Hawk na 3D. Kung ano ang kataba naman nila kay Eddie rito. Yan. Saglit-saglit din, dadahan nila kay para hindi ka maligaw, matumbok mo. Sa nga pala mga ka-treasure hunter, sa ngayon ay tag-ulan, napakahirap ng ating sitwasyon ngayon. Kaya medyo madalang-dalang ang ating video, madalang-dalang ang ating pag-explore. At saka yung mga kaibigan natin dyan na malapit-lapit ngayon dito sa gawing Nueva Ecija na yan ay nandito lang ako. Kung gusto nyong i-confirm na natin yung mga gamit yun na tulad na napag-usapan natin noon, yung mga message nyo sa akin, ay, ngayon natin itutuloy. At saka pala mga kaibigan na tayo tumawag lang kayo sa akin or mag-message kayo para mapag-usapan natin kung paano ang ating magiging sitwasyon. Kung gusto niyo napuntahan ko kayo sa lugar ninyo. Tayo naman walang gagawin kung hindi i-point natin, i-sure natin kung meron, kung gaano kalalim, kung gaano kalayo. Para tama-tama noon, sa tag-araw, mapaghahandaan na yan, umpisahan na natin ang paghukay. Sa ngayon, dito lang ako ngayon sa Nueva Ecija, sa gawing Kailocanuhan, ay nakarating tayo. Dahil sa susunod na mga na yan, ay ako naman ay naimbitahan sa gawing kabila sa South naman ako pupunta at maraming mga kaibigan tayo doon na mga kapwa natin treasure hunter na gusto rin na magpa-record o magpatingin ng kanilang pwesto. Doon naman tayo pupuntahan ko naman sila para makuha natin yung kanilang lugar. Matumbok naman natin at matulungan din natin. Katulad ninyo dito sa atin, dito sa Norte. Amin tayo, sabi nga, lahat-lahat tayo. Pagtutulungan. Igagabay natin lahat. Ayan, napagtsatsagaan nila kay Eddie dyan, sumakit talaga mga binti ko dyan. Hanggang singit ko ay naninigas. Pag uwi ko ito sa bahay namin ay ako'y talagang hindi mapakali. Sa kirot ng aking bewan. Manahin mo mga ka-treasure hunter, ilang taon din akong paupo-upo. Napakagaan ang trabaho ko dun sa aking trabaho sa Japan. Tapos bigla ako nalapalaba sa akyatan ay unang 100 metro pa lang yata Wala pang mga 50 meters pa lang yata na aakyat. Ako humihingi na ng rest. Pahinga muna at makirot. Bigla sumakit, lumitaw yung mga pilay ko sa bewang. Hanggang sa singit ko yung naninigas. Halos hindi ko mahiyak bang pakyat. At ang kagandahan ng pababa na pauwi. Nung pauwi na, siyempre, puro pababa. Kakadadulas-dulas naman ako ngayon. Dahil nakatsinelas lang ako. Puro ilog ang dadaanan. Hindi ka naman pwede magsuot ng combat. Dahil puro ilog.
Eh mali din pala. Kaya puro nadudula kayo kung nadudulas. Ayan, at iniikutan na ang kanyang ating black hole, yung ating kwan. Ang napakaganda rin kasi hindi niya talaga tinutumbok Nagtayit na pirmi yung ata. pinakalugar kung nasaan yung item. Talagang tama yung nando sa kwan, sa kanyang katalogo, sa kanyang menu na Ito si Bayatas, iikutan muna niya. Talagang gagawin siya ng gawing north, south, east. Pag nando na sa west, Na-detect niya talaga yung sa bigla sa ito. bubuelta, tutumbukin na yung gitna. Para siyang kwan, para siyang sawa. Duwati na dyan na ito. Iikutan muna bago tutumbukin yung gitna. Nga napakaganda. Kaya akala nga nung mga unang-unang tumitingin ng gaya, ay naligaw ika. Pero hindi nila alam eh. Ganun talaga ang technique niyan. Kaya kung mapapasin nyo sa lahat, yung mga video kong ginagawa ay mapapasin nyo dyan na puro ganun. Umiikot muna. Pagka sineting ko na sa na north, south, east at nakuha ko na ang ground level niya, ganyan ang style. Ikot ng ikot sa pumupunta hanggang sa buweltahan niya na yung pinakagitna. Ganun talaga ang tamang paghawak ng mga locator na ganyan, mga scanner na ganyan. Hindi yung pag inangat mo ay lakad ka agad, tumbok ka agad ang gitna, hindi po ganun. Talaga pong ganyan, dahan-dahanin, iikot-ikutan. Kaya lang po ngayon sa may hawak po ng camera natin ay medyo baguhan, kaya nahuhuli, nalilingon sa pan. Ayan na po. Diyan po tayo nang galing kanina. Binweltahan po niya uli. Yan. Ayan na po. Tutumbok na po ang kan. Ang hinahanap ko po ngayon yung pinakasentro. Yung pinakalakas ng abig niya, pinakalagas ng higop niya. Yan. Yan. Kaya yung mga ibang paggamit nila doon, pinaalis ko muna para wala silang masabing yun ang nahigop. Pero basta natumbok na niya, ayan na po. Tuloy-tuloy na po yan. Tumbok na. Natapakan ko na kumbaga. Yan na pong pinakalugar. Yan ang pinakasentro, pinakalakasan ng ikot niya. Nandyan po ang pan. Katapos po niyan, yung pan, inulit ko po dun sa kwan yan. Inulit ko po sa Japanese WAD. Nakaselect Para ma-sure at matumbok talaga yung pinakasentrong-sentro. Para hindi tayo paghukay, hindi po malilihis. Ano ka nagtatanga ko yan? Kailangan po dyan talaga ay 2 meters by 2 meters ang pan, luwang ang ating gagawin butas para sure natin makukuha. Kapag po yan, inabot na ng mga 2 metro, ay tayo na po mangangapa na sa gilid, baka po natagiliran natin. Ako lang pa rin. Pero madali matumbok yan pag po nabasa po natin. Ang lupa niyan ay back soil lang, matutuntod po natin. Kapag po yan may iba-ibang bagay na hindi tayo nakita sa loob, may mga palatandaan ng mga sangang maliliit, mga dahon na natuyo. Kahit po yan, inabot ng 50 taon, 70 taon yan. Nandun pa rin po bakas ng mga dahon, mga sangang maliliit, lalo na po yung mga nahihulog nila dyan ng mga sangang magugulang na, ay hindi na po basta-basta matutunaw ng ganong panahon. Nakuha siyempre katututo na. Nakuha natin, nagabura Talaga natin. natapatan na. Natambakan Tuloy na. Hindi na po maililigaw. Ayan po. Kaya po pagkwan, ulitin na lang po natin sila ng ating kwan. Japanese WAD. Tutumbukin ko po yung pinakagitna. Pag pinalinis ko po kay Kapitan yung mga damong maliliit na yan, ay 4 meters. huling-huli na po yan. 7 meters nga rin. Ay, 7. Ang kinuha ko po dyan ngayon yung lalim. Yan, kung ilang metro po ang lalim niya. Ayan. Kapag po ay hindi sa umikot sa 5, yan, tulad po niya, no? Umikot po yan sa 9. Kaya nasa pagitan po sa ng 7, 8, 9, 10 meters. Yan. 7, ay 8 Yan po sa umikot sa ganung pan. Kaya nasa eksakto pong 9 yung nilagay ko doon. Kaya siyempre, hindi po natin masasabi yan na yan eh natabunan, lumapukal ang lupa. O ano, kaya ang estimate ko dyan ay nasa 7, 8, 9 o 10 hanggang 10 meters ang lalim. Wala naman po sana problema kung kahit abutin po yan kasi yung may-ari ng lupa na ay mayroong sariling bakpo. May quarry po sarili. Kaya alam po, kahit na may quarry sa sarili, mayaman po kasi at mahilig talaga sa bundok. Iyan po yung may taniman ng gulayan dyan eh. Kaya wala pong problema. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.